Yan oh, mga minamahal kong viewers oh, paluto na oh. Sarap. Yan, sinahog natin yung chicharon para medyo maglansa-lasa siyang pork. Ay sorry, ang layo. Yan oh. Imas dati si Dan. Yan. Higop, tikman. Hoy, kalame. So susunod natin magprito tayo ng chicken. Fresh from the backyard. Yan. Kalabasa, labong with sardinas at saluyot. Naimas manen. Tisida. So yun, mga minamahal namin viewers. Kamusta? Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Isang araw tayong walang upload. Isang araw na nakalipas yung ating huling upload. Ngayon, dahil may kailangan lang akong linawin at sagutin sa patungkol sa vlog ni Kuya Damo at ganoon din sa naging vlog na ni Power Ranger o si Kuya Renji. So yun, mga minamahal kong viewers, dahil siyempre nabanggit tayo at di naman lingid sa inyo na kami yung pinapatungkulan ni Kuya Damo, mga dating kasama. At medyo ano lang kasi parang para sa akin masyadong exaggerated yung mga binitawang salita ni Kuya Damo at pawang mga gawa-gawa lang at walang katotohanan, or sabi nga ni Junjun sa kanyang vlog kasinungalingan. So yun, mga minamahal kong viewers, magbibigay tayo ng reaction ulit. So sa reaction tayo medyo tumataas ang views kasi pag daily vlog o patungkol sa trabaho medyo mababa yung views natin. So dito tayo magpo-focus ngayon sa ating pagre-reaction. So reaction na natin yung naging vlog ni Kuya Damo patungkol sa sinasakal at kinukulong. Grabe naman yon. Saan kaya nakuha ni Kuya Damo yung ganong anong tawag nito? Ganong salita na kinukulong, sinasakal. Sino bang nagbanggit? Sino po bang nagbanggit? Or may nakapagsabi ba? Kung sa maalala ko sa aking mga vlog, wala akong nabanggit na ganyan or wala akong nabanggit na negatibo patungkol sa business. Ako ang sa akin naglabas lang ako ng saloobin. At syempre, karapatan ko 'yon bilang isang dating kagwang. 'Di ba? So, ang nangyari parang binigyan ng ibang kahulugan ni Kuya Damo. At yun nga, kung napanood nyo sa upload ni Junjun, unahin ko na to. Totoong tumawag sa akin si Kuya Damo. Nagulat nga ako kasi napakatagal na panahon na wala kaming contact ni Kuya Damo. All of the sudden, bigla siyang tumawag. Una, natutulog kasi ako noon, hindi ko nasagot. So, nagchat siya sa akin. Sabi niya, Tol, video call tayo. May sasabihin lang ako. So, akala ko, mangangamusta or ano lang. Kasi, hindi naman tumatawag sa akin yan si Kuya Damo Kahit sa chat, bibihira. So, nagulat ako tumawag siya. So, yun, kamusta? Tapos yun, sabi niya, Tol, kinongratulate ko nga muna siya dahil siyempre nadala siya yung pag-reaction ko doon sa failure. So yun ang unang vlog niya tumaas yung views niya. So nahatak ko siya pataas ng views. Parehas kaming tumaas ang views. So para sa akin kinongratulate ko siya. Sabi ko, congrats kayo naman ang taas ng views mo Tapos ngayon, oo nga, Tol, sabi niya gano'n. Tapos bigla niyang pinasok na pwede bang reaction na mo yung vlog ko. Kung pwede gawin mo, awayin mo ako doon. Or sabihan mo ako ng, di ba? Hindi magaganda, gano'n. Sabi ko, kumbaga parang sinakyan ko na lang, gano'n ba? Sige pa, for the views lang ba yan, Kuya Damo? Sabi ko gano'n, Tol, kasi ang taas ng views sabi niya gano'n. So sa akin, bilang isang hindi gawain yung gano'n na for the views lang ang vlog, sinakyan ko lang siya, tapos napaisip ako to ngayon, tapos yun, siyempre usap-usapan, mga
ayoko na lang din banggitin, baka siyempre mayroon tayong masaktan ng damdamin. Basta sinabi niya lang doon na pwede bang awayin mo ako sa vlog, sa magiging reaction mo. Sabi ko, so hindi ko na lang siya binarbabait aawayin. So sabi ko, oh, sige, kaya mo, gagawa ko na reaction yan. Pero hindi ko ginawan kasi alam ko naman alam ko ang galawan ni Kuya Damo pagdating sa mga ganyang bagay. Nako, Diyos ko Lord. Ang akala niya siguro, kakagat ako sa pain niya. Siyempre, pag halimbawang ginawa ko yun at inaway-away or siniraan ko siya doon, masisira ako sa viewer. Siguro ganun ang gusto niyang mangyari, na masira ako sa viewers. Ang akin lang naman nag-react, kumbaga, sa vlog ko nga na sa failure is, siyempre nilabas ko yung saloobin ko. Wala akong masamang tinapay na ibinato sa kahit sino man. Ako'y isang tao na nasaktan at nagtaka sa mga pangyayari. Kaya nailabas ko yung saloobin ko. At wala akong nabanggit kung saan nanggaling yung title ni Kuya Damo. Kasi sa pagta-title, dyan mapupuka yung attention ng mga viewers. So, pero yung sinakal, kinukulong, hindi ko alam kung saan nanggaling yun, Kuya Damo. Huwag tayong gagawa ng, kumbaga, confuse ng mga viewers natin kasi, di ba? Doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa katotohanan. Huwag tayo maging sinungaling. Sabi nga ni Junjun sa vlog niya, dinirect ka kanya na napakasinungaling ni Kuya Damo. So, ako'y nagtataka. Even though maganda para sa iyo yun, kasi kung yun ang strategy mo, strategy wise, at nagbe-views ka kasi ikaw yung pinakamababa na views sa lahat Kumbaga, isang buwan ka na yatang bago nag-upload ulit nung sa failure. So, sinabayan mo yung issue. And then, pero ang problema kasi, Kuya Damo, ang ginawa mo, nagbanggit ka ng mga salitang hindi totoo at kumbaga, dinagdagan mo Marami kang, naguguluhan ako sa tinatakbo ng vlog mo. Ang una mo nabanggit doon ay, nagpasensya ka yung kung mababanggit mo yung pangalan, si Kuya Renji, si Power Ranger. So, iniisip ko, bakit parang kami ang pinapatungkulan mo sa nangyayari na wala namang kaming sinabi, wala ding sinabi si Labay at Junjun patungkol sa sinasakal or kinukulong. Bakit, di ba? Bakit, Kuya Damo? So, at siguro sa tagal ng nakasubaybay ng mga viewers natin, alam na nila yung ugali mo, Kuya Damo Kaya nga tulad na sinabi ni Junjun na sinungaling At alam din naman ng mga viewers kasi kung tutuusin, bago ako dumating, matagal ka na yata sa business. So, alam nila yung kwento kung paano ka biglang lulubog lilitaw. Sabi, islaw palitaw nga sabing gano'n na iiwanan mo ang business, hindi mo sasagutin yung mga tawag. Nabanggit nyo Junjun, sa mga napakapanood, bisitahin nyo po yung vlog ni Junjun patungkol dyan. Meron siyang Kamaldits. Yun, Kamaldits vlog. Kamaldita vlogs. Doon, meron din siyang vlog patungkol nga doon sa mga naging vlog ni Kuya Damo. Bisitahin nyo po. So, yun, ako yung nagtataka lamang saan nanggagaling yung mga sinasabi mo. At saka pagdating sa respeto, oh my God, paano ba, ano bang gustong respeto na anong klaseng respeto ba ang gusto mong sabihin? Kasi para sa amin, mataas ang respeto namin sa ka-business dahil diyan kami nagsimula. At saka hindi namin nalilimutan na sila ang nagbigay ng aming channel. Di ba? Kung tutusin, hindi namin hiniling yan binigay kusang binigay. So, anong issue doon, Kuya Damo? Wala tayong dapat pag-usapan sa issue patungkol sa ganyan sa pagbibigay ng channel dahil kusang loob na binigay sa amin yan at kumbaga maluwag sa puso din namin tinanggap dahil, di ba, syempre makakatulong sa amin yon sa growth namin at doon nagsisimula yung pagiging isang content creator, influencer, YouTuber, di ba? So, kung paulit-ulit natin babanggitin yung utang na loob, parang nakakauta di ba?
Kung paulit-ulit nating babanggitin na kung hindi dahil sa kanila, alam na sa hindi naman kami bata. Kaya mo para 'di ba? Para paulit-ulit banggitin na yung ganong senaryo na kung hindi dahil sa business, wala kayo. Alam namin 'yan. Hindi lang ikaw actually, pasensya na sa mga viewers namin. Marami din paulit-ulit sila. 'Di ba? Hindi kumbaga nakaka-rindi rin po sa part namin kasi alam namin sa puso't isip namin na special ang kabisnes sa amin dahil 'di ba? Alam niyo naman, hindi na namin para paulit-ulitin dahil kami may mga ginagawa din kami sa buhay na para yun ang mas unahin namin kaysa yung mga negatibong mga pinagsasabi niyo sa komento. Tapos si Kuya Damo gumawa ng ganyang vlog na confusing, kumbaga tama ba yung confusing or nagbibigay siya ng ibang ibang anong tawag, impression sa mga viewers na parang ang dating sumasama kami sa mga viewers na hindi naman kasi ang totoo, ang respeto namin sa ka-business family, kay kuya, kay ate, kay paps, andoon at pinanatili namin. Hindi na mawawala sa parte ng buhay namin na ang ka-business official ang siyang dahilan kung bakit nyo kami napapanood ngayon, di ba? Kung bakit nyo kami sinusuportahan. Dangan lang, huwag pa ulit-ulit. Kasi nakakarindi na mga minamahal kong viewers, di ba? Kayo man lumagay sa lugar namin. Kami, di ba? Anong mararamdaman nyo na paulit-ulit na? Kasi kahit na alam na hindi naman kami tanga siguro. Pasensya na sa salita para hindi namin alam yun. Di ba? Hindi na dapat paulit-ulit pa kasi alam na namin sa puso't isip namin yan. At alam nyo din naman kung ano ang merong pagkatao at ugali si Kuya Damo, di ba? Actually, wala. Sa lahat ng nakasama ko at naging kapamilya sa ka-business official, ayoko magkaroon ng masamang tinapay sa kanila Dangan lang, kailangan ko sumagot at dumipensya din syempre at, di ba, pinupukol kami ng ganong mga yan, tulad sa vlog ni Kuya Damo at saka sa komento. Sa komento naman, sa mga viewers, karapatan nila yun. Pero, pag below the belt naman na paulit-ulit, yan ba, below the belt at paulit-ulit na komento na kung hindi dahil sa business, wala kayong channel. Nanonood ba kayo? Na kung ilang beses na namin binanggit yan sa vlog namin nila Bay, nila Junjun. Ang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob, di ba? Hindi na mawawala yun Kailangan ba ulit-ulitin, di ba? May sarili din kaming buhay na kailangan naming kumbaga trabahuhin, 'di ba? Hindi lang yung tututok kami sa pagtanaw ng utang, tututok kami sa pasasalamat, 'di ba? So, yun lang Kuya Damo, kung for the views yan, yung yung vlog mo na yan, good for you. Pero yung kasinungalingan kasi, 'di ba? Nagba-vlog ka at nagsisinungaling ka. Oo, nagbo-views ka pero kasinungalingan yung sinasabi mo, 'di ba? Useless 'yan, 'di ba? Kasi may mga nasisira kang imahe or may mga nasasagasaan kang damdamin, 'di ba? At saka yung ibang pasensya na po ulit kailangan ko lang i-address to kasi talagang negatibo Ako ayaw ko sanang maging negatibo kasi yung goal ko ang pinopokusan ko pero may mga ganito kasing lumalabas na kumbaga na lumaki na. So yung mga sarado ang isip o yung mga napaniwala ni Kuya Damo, nako, oh my God. Masyado yung ibinaba yung pagkatao nyo pag naniwala kayo kay Kuya Damo. Kasi alam natin kung paano ang galawan ni Kuya Damo sa mga ganyang Ayoko na lang magbigay ng mga salitang hindi ka aya-aya kasi hindi ganun yung gusto kong ipakita sa vlog ko or gusto ko kasi yung vlog ko is may kabuluhan or 'di ba kapupulutan ng aral. Kaya ko lang naman sinagot to kasi kasama ako sangkot ako sa
'di ba? Sa mga nagiging issue. So sa akin, kaya nga ako uulitin ko nasabi ko na yan sa mga nakaraang vlog ko na bilang isang dating kagwang, karapatan ko namang ilabas yung sa loobin ko sa pagbuwag ng kagwang, di ba? Hindi yung, di ba, sa mga sumunod kung ano-ano nang nagdalitawang. Kasi, kung tutusin, wala naman kami sinabing negatibo. Mga minamahal ko viewers. Yan ang itatak nyo sa isipan nyo. Hindi kami nag-disrespect, walang utang na loob, sinasabi. Hello, walang utang na loob. Kailangan bang ipamukha namin sa inyo yung pagtanaw namin ng utang na loob, di ba? At saka yung iba kasi parang gustong yung ibang nagko-comment nag-uutos pa di ba? Di ba? Parang ano yun, gusto mo yung inuutosan pa kami na kung ano yung dapat namin gawin, di ba? Huwag ganun. Dahil hindi namin kayo susundin Kung ano yung gusto namin at kung ano yung tingin namin nararapat, yun ang gagawin namin. Pero yung sa comment section mag-uutos ka, sasabihin mo kung anong gagawin namin, aba, nahihibang ka yata. So sa akin lang sa mga, ito ay para sa mga viewers or basher or whatever na nagko-comment ng mga negatibo at yung iba talagang, di ba? Kailangan ba? Paulit-ulit yung sabanggitin, yung utang na loob. Oh, Pilipino nga naman, di ba? Pag utak talangka, pasensya na, crab mentality talaga ng Pilipino. Sobra-sobra, bilib na bilib ako. So, Guida mo, doon lang tayo sa totoo. Wag na nating, di ba? Wag na nating i-confuse yung mga viewers natin, di ba? Kasi alam naman natin na mga viewers natin yung iba karamihan may mga edad. So, di ba? At alam ko naman yung iba nadadala din lang sa damdamin nila, pero may iba kasi na yung makapag-komento lang kahit hindi nila alam yung istorya. So, napanood nyo naman po siguro yung vlog ni Kuya Damo kung paano paano buhol-buhol or saan nagpupunta, di ba? Walang nabanggit, sinasakal, walang nabanggit na kinukulong. Oh my God, anong klase yun, di ba? Ang inano ko lang dito, nung nag-vlog ako ng failures, patungkol sa mga kagwang, di ba? Kasi para sa akin, it's not a failure. Di ba? Dapat maging proud si Kuya. Kasi kami, ginagawa namin yung mga naituro niya sa amin, di ba? Sa buhay. So, napakalaking bagay at napakalaking pasasalamat namin yon sa business official. So, si Kuya Damo, ang dami. Kami mga kagwang, tapos si Renji, ang ano niya, hindi natin alam kung ano ba, may, ano ba yung vlog mo na yan? Sariling decision mo ba yan? O may something, di ba? Kayo na, alam ko maraming matatilinong viewers, kayo na pong mag-isip kung ano, bakit ganun yung vlog ni Kuya Damo, di ba? Patungkol naman sa sinabi ni Renji na na yung, di ba, siyempre pag nakikitira ka na kailangan siyempre makisama ka, di ba? Nakibagay ka. Tapos yung sinabi niyang halimbawa gising ka na, tapos mo na yung gawin mo doon, tapos hintay mo magising yung siyempre lalo na pag may lalakaring ka, kailangan mo magpaalam. Totoo naman yan, di ba? Siyempre kailangan mo magpaalam doon sa bahay na tinutuloy mo para alam nila kung saan ka pupunta. Tapos may binabanggit pa si Kuya Damo na sa kumpanya, ganyan. Ang layo ng pinupunto mo Kuya Damo Pasensya na dahil wala akong masamang tinapay sa mga nakasama ko noon sa business. At isa ka doon, di ba? Tinuturing ko kayong kapatid at kapamilya. So ako kasi hindi ako mahilig makipagbalik-taktakan sa mga ganyang bagay. Sa akin, sinasabi ko lang kung ano yung pananaw ko at kung ano yung nakikita kong mali. Doon ako sa real talk lang, di ba? At mapanood nyo din sa vlog ni Junjun, tama lahat ng mga sinabi niya doon, real talk, di ba? Kasi pagtawag mo pa lang sa akin, all of the sudden, kasi as in talagang, hindi ko makontak yan sa akin si Kuya Damo, pero nung araw na yun, bakit kumontak? Siguro dahil tumaas yung views niya, gusto niyang ituloy-tuloy na gumawa kami ng issue, pero hindi kasi ako ganun Hindi ako ganun na, di ba? Mag-views o hindi, okay lang. Diba? Ito, tulad nga itong upload ko na itong huli, hindi maganda yung views. Okay lang sa akin, di ba? So, ngayon, ang binibira niya, si Renji naman, inaano ni Kuya Damo, di ba?
sinakal daw, sinakal, di ba? Kumbaga, nagbigay ka ng isipin ng ng mga viewers, sinakal do, nagbigay mamaya nagkakagulo na naman sa comment section. Tingnan mo sa comment section mo, 'di ba? Pero mas marami pa rin ang ang nakakaunawa at talagang alam yung ugali ng ating Kuya Damo, 'di ba? Sa akin, maging totoo lang tayo dahil pangit yung ganong kumbaga, ano bang gusto mo? Baligtarin yung sitwasyon na yung image namin ang pumangit. Di ba? Tanong ko sa iyo, ano bang gusto mo? Yung image namin ang pumangit at yung image nyo ang bumango? Ganun ba yon? Kasi para sa akin, pumangit yung image ko, itutuloy ko kung ano yung ginagawa ko sa buhay, di ba? Tapos may banggit pa na i-delete ang chat kung wala na kumbaga hindi ako ka-business, i-delete ko yung channel ko. Kaya i-delete nyo diyan. Diba? Bakit pinaghirapan? Sabi nga ni Junjun, pinagpaguran at pinagpuyatan yung channel niya para umangat, di ba? So, sino ka para sabihing i-delete ang channel? Hindi yung sa'yo i-delete mo kung tingin mong kaya mo naman magtrabaho. Diba? Hindi ka naman asa sa Ako ganun ginagawa ko, 'di ba? Kumbaga nagka-breakthrough lang ulit yung channel ko 'di ba? Kung tutuusin, nagtatrabaho ako kasama yung bayaw ko, 'di ba? So ikaw i-delete mo yung channel mo. Amunin kita i-delete mo yung channel mo, pero yung sa amin never. 'Di ba? Bigay sa amin 'yan eh. Kumbaga ibinigay sa amin ng ka-business 'yan ng kusang loob. Hindi namin hiningi. Sino bang humingi ng channel? Sino bang 'di ba? Sample na lang, marami nila nagsasabi, nagkamotor lang kayo, iniwan nyo na ang ka-business, di ba? So, hiningi ba namin yung motor? Kusang loob na binigay yan, di ba? Alangan tatanggihan mo yung motor, di ba? Tatanggihan mo yung blessing. Sinong taong tumanggi sa blessing, di ba? Hindi namin hiningi yan. At nagpapasalamat kami na napagkalooban, lalo na ako na nagagamit ko para sa pag-aaral ng anak ko. Nagpapasalamat ako sa nagbigay. Mention ko lang si Ma'am D. Gayon, true, Papa din sa ka-business yan, di ba? So, hindi lang, ang i-address ko dito, hindi lang yung naging vlog ni Kuya Damo na pawang walang katotohanan, at ganun din yung mga viewers na bigla na lang ko-comment na hindi alam yung kwento, di ba? Ganyan, di ba? Ipinapakita nyo lang talaga yung ugali ng Pilipino na pag nakikita ka nilang umaangat, gusto kang hataking pababa. Nakakahiya. Alam nyo po, nakakahiya kayo, di ba? Nakakahiya kayo. Ganun din si Kuya Damo, di ba? Hindi ko alam kung may hiya pa. May natitirang hiya pa sa katawan, di ba? So, sa akin, mga minamahal kong viewers, yun lang, doon lang sa totoo. Huwag nating dagdagan, bawasan. Doon lang sa totoo, kung ano yung mga nasabi namin. Ako, naglabas ako ng saloobin, di ba? Alam niyo naman eh. Sasabihin niyo, wala akong utang na loob, di ba? Di wow, kung wala akong utang na loob, hindi ko kailangan ipamukha sa inyo kung paano ako tumataw ng utang na loob, at hindi ko kailangan ipamukha sa inyo kung paano ako nagpasalamat sa ka-business. Sa ka-business, alam namin, okay kami. Punta kayo sa Facebook ko, pinost ko yung 1 year na ng motor ko. Andun si Papa Dins nag-comment, di ba? Andun si Boss Dave. Di ba? Hindi, di ba? Okay kami. Si Kuya Damo lang nagbigay ng, di ba? Parang pinag-aaway mo ba kami, Kuya Damo, para pumangit yung image namin? Hindi ka magtatagumpay kasi masamang gawain 'yan. Magbago ka na, Kuya Damo. Umiidad na tayo eh, di ba? At hindi magandang ugali 'yon. Okay po, 'yun sa mga viewers na nagsasabing ang kapal ng mukha nyo, mga wala kayong utang na loob. Sabi mo 'yan eh, di ba? Pananaw mo 'yan eh, di ba? Pero alam naman namin sa both side na okay kami. Kaya ganun lang. At yung kay Kuya Renji naman, tama din naman yung mga sinabi niya na, di ba? Kasi
tumira din siya sa lobby kung ano yung nakita niya. At saka yung, ito pa, idagdag ko pa yung nabanggit ni Kuya Damo na alam na ni Kuya Renji na may aalis ba yon? Ganon. At yung hindi pagiging tapat, unahin natin yung hindi pagiging tapat. Sabi ni Kuya Damo, merong ano doon na hindi pala tapat ang mga kagawang sa... Paano hindi naging tapat? Sinabi ko, hindi ko alam kung natatandaan nyo po. Or dalawa lang kami nag-usap ni Kuya, sabi ko kay Kuya, pag ang damdamin ko at ang kaisipan ko hindi tapat at hindi lapat sa iyo at sa buong family, hindi ako babalik dahil ayoko maging plastic sa inyo. Diba? Nandun ako, ay kasalahan mo, pinaplastic ko lang pala sila. Hindi ganun ang ugali ko. Diba? Nung bumalik ako sa ka-business, binigay ko yung best ko, naging tapat ako sa kanila. At pag may hindi ako gusto, alam ni Kuya yan. Nararamdaman niya yan. At doon pa lang kinakausap niya na ako, hindi mo ba gusto yung ganito, ganyan. O sinasabi ko, di ba? Ganun si Kuya di ba? Hindi... Kaya wag mo sabihin hindi naging tapat. Baka ikaw hindi naging tapat sa business, di ba? Kasi alam ng mga viewers natin yan. Kaya ako sabi ko sa kanya, pag hindi okay yung damdamin ko sa inyo at hindi bukal sa loob ko yung pagbalik ko, hindi ko tatanggapin yung, 'di ba? Alam niyo din naman na nung bumalik ako, napanood, may nag-chat lang sa akin sa live na nag-live yata si Kuya noon. Yun nga, gusto niya ng makipag-reconcile sa mga dati. Yan, hindi lang naman ako eh. Yan, kila Thinking Buddy, kila Renji, kila Rick. Tapos ako yung ang nakapanood is yung kaibigan ko si Brother Jerry. So, binigay niya yung number ko kay Kuya. Tinawagan nila ako. After ng usap at yun, patawaran, sinundo nila ako dito. So, bago pa nila ako sunduin, pinapakiramdam ko na yung sarili ko kung dapat ko ba tanggapin eh. Yun nga, tinanggap ko at nung nag-usap kami ni Kuya, sabi ko sa kanya, tinapat ko siya. Alam mo kung hindi ano yung damdamin ko sa inyo na bumalik, hindi ko tatanggapin kung magiging plastic lang ako. Papaalam ako. So tumagal ako ng 2 years. 2 years po ang inabot namin ni Maro kasi grade 5 hanggang grade 6 si Maro doon. So 2 years ang bago yun nga, nagpa siyang magpaalam ulit para syempre hanapin kung ano yung calling ko, kung ano yung gusto ko sa buhay. Kasi di ba, syempre naging tapat lang naman ako na na gusto ko din mag-grow. Ang nangyari nga lang talagang ang dami ng kumbaga, may mga kasi yung ibang may mga tao noon na gustong pagsabungin talaga ang ka-business family at yung mga kasama nila. Alam niyo po 'yan. So ngayon ito na naman si Kuya Damo na 'di ba? Gusto niya kaming gusto mo ba kaming pagsabungin ni Kuya or nila Paps na Sana wag ganoon. Maging tapat lang tayo sa nagiging vlog natin kasi hindi lang naman kung sino-sino ang nanonood. Maraming nanonood sa atin. Kaya wag natin bigyan ng hindi magandang impresyon yung mga viewers. At sa mga viewers naman po, paulit-ulit akong humihingi at nakikisuyo sa pagkokomento. Karapatan nyo yun, karapatan nyo yun. Pero sana in a good way. Wag yung kung magkapagsalita kayo sa amin, kung makapagsalita kayo sa ka-business, halos, di ba? So, sa amin, kumaga tinuro naman sa amin ni Kuya yan kung paano i-handle yung mga ganyang komento. Kaya ako, pag may nababasa akong ganong komento na medyo below the belt na, tinatawanan ko lang. Kaya, para sa akin, ang laki ng improvement ko in a way na to handle the bad comments. Kasi dati, kung tutusin, makikipagbakbakan ako sa sagutan yan. Diba? Pero ngayon, natutunan ko ng mag-control sa sarili ko na hindi patulan. Even though nagre-reply ako pag medyo ang nire-reply ko naman real talk, diba? Lalo na yung kundi dahil sa wala kayong motor, ganyan. May mga komentong gano'n. Kundi dahil nagka-motor lang kayo, iniwan na kayo. Iniwan nyo na yung ka-business, hindi kayo nagpaalam. Hello! Maganda yung paghihiwalay namin. Mutual. Ganon din si Bay, si Junjun at sa ka-business family. Mutual ang hiwalayan nila. Even though yung kila Junjun at Bay,
nung umpisa may issue, pero naayos din nila bago sila maghiwalay. So, sa akin kayo mo, kung for the views, yun nga lang pangit yung ginagawa mo para sa views, di ba? Doon lang tayo sa maging totoo. Pero hindi ko alam kung kaya mo maging totoo, di ba? Kasi alam na alam ko yung galawan mo, Kuya Damo. At yung kay Kuya Renji naman, sa mga reaksyon niya, kasi si Kuya Renji din ang dinali sa una si Kuya Renji yung dinadali ni Kuya Damo, pero pagdating sa kalagitnaan ng vlog niya, biglang kami na kung ano na yung binibitawan niyang salita na di ko maunawaan kung saan nanggagaling, di ba? Diba? Parang magulo si Kuya Damo na kasi nungalingan pa yung pinagsasabi. At si Kuya Renji na kinontra niya din yung yun nga, yung sinasakal. Wala naman niya, parang wala akong na may nabanggit na ganun. So yun, ako nailabas ko na yung saloobin ko na alam niyo naman mga minamahal kong viewers na kung ano yung mga binitawang salita ni Kuya Damo na pawang walang katotohanan at siya kumbaga dinagdagan niya puro conclusion ba tawag doon, di ba? Kung nag-conclude siya na wala namang katotohanan, tama, correct me if I'm wrong, nagbitaw siya ng mga salita na walang katotohanan, di ba? Walang kumbaga wala kaming nabanggit patungkol sa kasiraan ng business. Ang amin lang naglabas kami ng saloobin dahil nga sa pagkakabuwag ng kagwang. Hanggang doon na lang 'yon, di ba? Hanggang doon na lang 'yon. At ang sa akin ang inaalala ko talaga yung mga magagandang samahan nung naroon kami sa business, yung mga rides namin, yung mga biyahe namin na napakalalayo na nakamotor. At okay kami ng ka-business. So ayoko na lang magbanggit kung dadalawin or basta mahirap na magsalita, pero alam ko sa puso't isip ko na hindi ko pwede silang isantabi at kalimutan ang ka-business family dahil malaki ang utang na loob ko sa kanila, hindi lang ilang beses. Siyempre kasama din yung mga anak ko diyan sa kanilang minahal at kanilang, di ba? Hindi lang pagmamahal, attention, tinuruan pa, di ba, ng mga magagandang bagay, lalo na sa patungkol sa kung paano mo patakbuhin ang buhay, di ba? So bakit namin sisiraan, bakit namin kakalimutan, bakit, di ba? Kaya sa mga nagsasabi ng wala kaming utang na loob, sa inyo. Pero sa ka-business, alam nila. Hindi namin pwedeng, sabi naman ni Kuya, di ba? Yung utang na loob po. Kahit sa simula pa naman yan ang binabato sa amin ng mga saradong isip na viewers, yung utang na loob paulit-ulit sila hindi, kumbaga para silang sirang plaka na paulit-ulit. Kaya handle na namin yung ganyan. Kaya kayo ang namang problema kasi kumbaga baka tumaas yung presyon nyo, ganun. So kami relax lang, gawin namin kung ano yung tama at pagpatuloy sa buhay, di ba? Pero yung pasasalamat at pagtanan ng utang na loob sa business, alam namin nandito yun, no? Hindi nyo nakikita at nandito yun sa puso't isip namin, di ba? Alam namin kung ano yung ginawa niya sa buhay namin at kung ano yung mga tinuro namin na ina-apply namin ngayon, na may kanya-kanya na kaming tinahatahak na direksyon sa buhay. So yun, Kuya Damo, ako wala akong masamang tinapay sa iyo, ikaw lang kasing nagbigay ng mga salitang kasinungalingan So para sa akin, kung for the views yan, kasi tumawag ka di ba? Good for you. Pero maganda sa iyo yan, pero hindi sa magandang, anong tawag nito? Sa magandang pag-uugali. Yun lamang, at sa mga minamahal kong viewers, maraming salamat sa walang sawang suporta at patuloy lang po sa pagsuporta sa mga bashers, sa mga silent viewers. Maraming salamat din po at parati kayo nakasubaybay. So yun lang naman po ang akin, at a big shout out syempre, paggiting ko na Ma'am D, Tita Soy, Ate Teacher,
At kay Ma'am Cynthia Ira ng Japan sa mga nagpaabot ng pagmamahal nito mga nakaraan. At ganoon din syempre sa By June Vlogs official yan, ganun. Thank you very much din kay Bay at saka kay Junjun sa pamilya nyo. And then lastly sa Kabisnes Official, Papa Dins TV, Miss KB Official, Kabisnes Family, Famous Budang, Bong Kadol, Kuya Bornok, yan. At yun, thank you very much. At hope na, di ba, sarap siguro magkita-kita tayo lahat, kompleto. Masaya yun, inaabangan ko yun. At sa puso't isip ko, hindi kayo nawawala. Isa kayo sa dahilan kung bakit ako nagpapatuloy at bakit bumalik yung aking confidence sa pagharap sa inyo. At yun lang, hanggang dito na lang muna yung aking video. At hanggang sa susunod na video, we love you all po. Alright!